Paano kung ang isang simpleng gawa ng kabaitan, isang ordinaryong kilos na akala mo'y walang nakapansin, ay isa palang pagsubok ng tadhana? Para kay Marcos Santos, isang 32 aong gulang na single father na baon sa utang at mga pangarap na kumukupas, kabaitan na lang ang natitira niyang maibibigay. Ang tumanggap nito ay si Enrico C., isang tahimik at masungit na matandang lalaki na pumapasok sa maliit na kapihan ni Marco tuwing umaga na parang muto, laging umuupo sa pamilya na mesa sa sulok. Araw, binabati siya ni Marco ng isang mainit na ngiti, isang mainit na tasa ng kape, at ilang mahahalagang minuto ng kwentuhan na walang inaasahang kapalit. Para sa kanya, ito ang pinakasimpleng paraan para gawing mas magaan ang mundo. Kahit sa loob lang ng ilang minuto, sa isang malungkot na umaga. Wala siyang kamalay. Malay na ang malungkot na lalaking nakaupo roon ay nagtatago ng isang sikretong nagkakahalaga ng bilyong piso. Isang sikretong malapit ng sumabog at magpabago ng kanyang buong buhay. Dahil sa isang maulang Martes ng umaga, hindi na bumukasa ang pinto ng kapihan para kay Ginoong Enrico. Sa halip, bumukas ito para sa kanyang mga abogado, kasama ang 4 na bodyguard na itim na suit, ang kanilang mga mukha ay kasing lamig ng bato. At si Marco ang sadya nila. Ito ay isang totoong kwento tungkol sa isang lalaking minsang nawalan ng lahat, ngunit hindi nawalan ng kabaitan, at tungkol sa isang malungkot na bilyonaryo na natagpuan ang pamilya sa lugar na hindi niya inaasahan. Kung naniniwala ka na kayang baguhin ng isang maliit na gawa ang isang buong buhay, itang subscribe at on ang notification bell para bawat linggo maibahagi ko sa iyo ang isa pang kwento na magpapaalala sa atin kung paano maibabalik ng mga ordinaryong sandali ang ating pananampalataya sa sangkatauhan. At ngayon, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag ang pangalan ng single father na yon ay lumitaw sa huling habili ng isang estrangherong bilyonaryo? Magsimula na tayo. Ang kampanilya sa pinto ng kanto, kapihan ang nagsilbing soundtrack ng buhay ni Marco Santos. Hindi isang masayang tunog, kundi isang pagod na kalansing na nag-aanunsyo ng isa na namang customer na nangangailangan ng kape. Isa na namang platong lilinisin, at isang maliit na asa na sana naman, mas madagdagan ang laman ng teacher na yon. Ang kapihan mismo ay isang reliksya, isang time capsule na naiwan sa pagitan ng mga nagdaang dekada, na may mga kupas na vinyl buot na kulay mustasa, sahig na linoleum, na dumidikit sa iyong sapatos, at ang amoy ng sunog na kape, na may halong mantika ng longganisa na sumisingit sa bawat siwang ng pader. Para kay Marco Antonio, noong tawag pa sa kanya sa culinary school, ang kanto kapihan ay parehong kulungan at kalungan. Sa nakalipas na 3 taon, 6 na araw sa isang linggo, mula 5:30 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon, isinasagawa niya ang pamilya na sayaw ng isang waiter. Tumatakbo sa makikitid na pasilyo ng may likas na husay, binabalansi ang mga plato sa kanyang baso, nagsasalin ng kape nang hindi natatapon, at ngumingiti ng napakadalas na minsan ay nakakalimutan na niya kung totoo pa ba ito. Ngunit ang kanyang tunay na hilig, ang kanyang kaluluwa, ay nakakulong sa isang maliit na apartment ilang kanto lang ang layo, natabunan ng alikabok at mga bayaring hindi nababayaran. Isang pangarap ng isang restaurant na may pangalan niya, kung saan ang lasa ay isang wika at ang pagkain ay alaala ng pagkabata. Ang pangarap na iyon ay naging isang luho na ngayon, nakalibing sa ilalim ng mga gastusin, utang, at mga gabing walang tulog sa pagpapalaki ng kanyang anak ng mag-isa. Para maintindihan kung paano napunta si Marcos sa buhay na ito, kailangan nating ibalik ng kaunti ang orasan.
Si Marco ay isinilang sa isang pamilyang manggagawa. Ang kanyang ama, si Miguel Santos, ay isang electrician mula sa Batangas. Ang kanyang ina, si Clara Cruz, ay isang nurse na Kapampangan. Nagkakilala sila sa isang ospital sa Maynila sa pagitan ng mga night shift at isang bagyo. Umibig at nagkaroon ng iisang anak, si Marco. Lumaki siya sa pagitan ng dalawang mundo. Naririnig ang Tagalog at Kapampangan, ang amoy ng sinangag at adobo na naghahalo sa kanilang maliit na kusina. Ang kanyang mga magulang ay nagtrabaho ng walang kapaguran para bigyan ang kanilang anak ng mas magandang buhay. At sa loob ng ilang panahon, tila abot kamay na ang pangarap na yon. Pumasok si Marco sa culinary school. Mayroon siyang likas na talento sa panlasa, isang pakiramdam sa paghahalo ng mga sangkap na nakakuha ng atensyon ng mga head chef. Ang hinaharap ay tiya malawak na naghihintay sa kanya. Tapos, pumasok sa buhay niya si Jasmine David. Nag-ibigan sila at nagpakasal ng masyadong bata. Nang mabuntis si Jasmine, inakala ni Marco na nasa kanya na ang lahat. Isang karera, isang pamilya, kaligayahan. Ngulit ang buhay, gaya ng dati, ay may ibang mga plano. Ang kanyang ama, na si Miguel, ay namatay sa isang aksidente sa trabaho noong tuwang kakak si Marco. 2 taon, pagkatapos, ang kanyang ina, na si Clara, ay natalo sa pakikipaglaban sa kanser. At matapos, isilang ang kanilang anak na si Leo, na pagtanto ni Jasmine na hindi na niya gusto ang buhay na ito. Alam na niya ng mga gabing walang tulog, ang masikid na apartment, o ang pinansyal na pasanin ng pagpapalaki ng anak. Isang umaga, noong 2 taong gulang si Leo, nagising si Marco at nakita ang isang sulat sa mesa sa kusina. Sorry, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng ibang buhay. Mabuti kang ama. Magiging maayos si Leo sa'yo. Jasmine, at ganoon na lang, naging single father si Marco. Kinailangan niyang umalis sa kanyang trabaho sa mamahaling restaurant, hindi regular ang oras. Kailangan niya ng isang bagay na stable, isang chef na magpapahintulot sa kanya na sunduin ang kanyang anak mula sa eskwelahan araw-araw. Doon niya natagpuan ang kanto-kapihan. Morning shift, then, prelium hamdam tune. Ibig sabihin, masusundo niya si Leo ng 3 at makakasama niya ito sa hapon. Ibig sabihin din nito ay digising siya ng 4-15 tuwing umaga, mamumuhay sa talamak na pagod, at isasandabi ang pangarap na magkaroon ng sariling restaurant. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Marco. Dahil tuwing gabi, pagbukas niya ng pinto, at tatakbo si Leo na sumisigaw ng tay, at yayakapin siya ng maliliit nitong braso, na para bang silang dalawa lang ang laman ng mundo. Lahat ng pagod ay nawawala. Si Leo, 6 taong gulang, kulot ang itim na buhok, malalaki ang mga matang kayumanggi. Ang kanyang lahat. Ang bata, ang dahilan kung bakit bumabangon si Marco tuwing umaga, ang ngiti sa kanyang mukha sa gitna ng walang katapusang pagod na araw. Pero mahirap pa rin ang buhay. Napakahirap. Para sa kanilang maliit na apartment sa Sampaloc, 20 runto 0 piso bawat buwan. Pag-aalada sa bata. Pagkatapos ng klase, 8.0 piso. Gamot sa hika ni Leo, 3.0 piso. Hindi lahat sakop ng PhilHealth. Ang kabuuang kita ni Marco mula sa kapihan kasama na ang tips, 30.0 piso. Kung susumahin, 30.0 piso minus 30.0 piso. Kulang siya ng 1.0 piso bawat buwan, hindi pa kasama ang pagkain, damit o pamasahe.
Unting nalulunod si Marco. At alam niya yon. May utang siyang ₱30 sa kanyang mga credit card. Nagpadala na ng 3 warning notice ang may-ari ng apartment para sa huling pagbabayad ng upa. Nabubuhay siya sa bingit ng pagitan ng sapat at ng kawalan. Ngunit hindi kailanman ipinakita ni Marco kay Leo ang pag-aalala. Tuwing umaga, gigising siya ng 4:15. Maingat na hindi magising ng anak. Maghahanda siya ng almusal, iiwan sa mesa, na may maliit na sulat, "Manghal ka ni tatay." Handaan mo ang inhaler mo, si Aling Nena, ang mabait na kapitbahay, ay darating ng 7 para ihatid si Leo sa eskwelahan. At si Marco ay sasakay ng light rail transit sa dilim. Karaniwang umiidlit ng 20 minuto. Sumalamig na upo ang plastic bago pumasok sa kapihan ng 24 ng umaga. Si Mang Tonyo, ang 62 aong gulang na may-ari na may mansa ng mantika sa apron, ay titingin sa kanya ng masama. 2 minutes kang late, Marco. Sorry po, na delay ang tren. Si Ate Denise, ang biteran ng waitress na ticket 4, ay iilin. Laging late yang singlol, dag na yan. Siguradong may sakit na naman yung anak niya, kagabi. Narinig ito ni Marco, pero hindi sumagot. Itinali na lang niya ang kanyang apron, nagtimpla ng kape, at sinimula ng isa na namang araw tulad ng dati. Ang mga suki ay parang mga paulit-ulit na karakter sa isang dula. Si Mang Frank, ang construction foreman, laging iiwan ng eksaktong 20.0 piso bilang tip, gaano man kalaki ang bill. Ang 2 sekretarya mula sa kalapit na law office na ginugugol ang bawat umaga sa palchitsismisan tungkol sa love task ng kanilang boss. At nariyan, si Ginoong Enrico. Hindi lang siya suri. Pahagi na siya ng kapihan, tulad ng kumikislap na neon sa labas. Tuming umaga, eksaktong 7:15, itutulak niya ang mabigat na salaming pinto at dahan. Dahang maglalakad patungo sa mesa sa sulok sa tabi ng bitana. Hindi siya tumitingin kanino man. Laging suot ang parehong danit, isang kupas na tweed jacket, lumang pantalon, at sapatos na balat na may lamat na. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng mga kulubot. Ang kanyang maputlang asul na mga mata ay malabo at malayo, tumitingin sa mga bagay nang hindi talaga nakikita. Siya ay isang bulong sa isang maingay na silid. Noong unang araw na pumasok siya, binalaan ni Mang Tonyo si Marco. Huwag mong pansinin niyang matanda sa sulok. Hindi yan nakikipag-usap. Igyan mo lang ng kaping barako at yung special. Magbabayad yan ng saktong halaga at aayos. Dinis siya ni Ate Denise. Sayang yung mesa na pang-apatan. Dapat sa counter na lang siya paupuin. Pero may ibang nakita si Marco sa malungkot na figurang iyon. May nakilala siyang pamilyar. Isang marangal na uri ng kalungkutan na pumukaw sa artistang tahimik na nabubuhay pa rin sa loob niya. Kaya binaliwala niya ang kanilang payo. Sa unang araw na yon, ilapag niya ang menu sa harap ng lalaki. Magandang umaga po, sir. Ako po, si Marco. Gusto niyo po ba ng kape? Umungol lang ang matanda nang hindi tumitingin. Nagbuhos pa rin si Marco ng kape. Kinabukasan, ganoon din ang ginawa niya at sa susunod na araw. Sa loob ng 1 linggo, katahimikan ang tugon ng lalaki sa bawat pagbati. Ngulit nagpatuloy si Marco. Masarap po yung tuas na yon o ang lamig sa labas. Itong kape po, pampainit. Tapos 1 Lunes ng umaga, halos 1 buwan na ang nakalipas, nang dalhin ni Marco ang pagkain. Napansin niyang nahihirapan ng lalaki
nahiwain ng pas, gamit ang mapurol na kutsilyo ng kapihan. Namamaga ang kanyang mga buko dahil sa rayuma. Nang malangpag, alinlangan, dahang kinuha ni Marco ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Tulungan ko na po kayo, malumanay niyang sabi. Iniwan niya ang towas sa 4 na maliliit na kwadrado. Kagat, laki. Sa unang pagkakataon, tumingala si Enrico. Ang kanyang malabong asul na mga mata ay tumama sa mga mata ni Marco, at sa isang saglit, nakakita si Marco ng isang kislap. Siguro gulat. Siguro pasasalamat. Tumango ng bahagya ang lalaki, tapos ay yumuko muli. Iyon ay isang tagumpay. Mula sa araw na yon, nagkaroon sila ng isang tahimik na ritual. Nagdadala si Marco ng kaping barako, ang special of the day, at laging hinihiwa ang tos. Minsan, nagbabahagi siya ng maliliit na kwento, isang nakakatawang customer, o isang pangarap ng isang restaurant na pinaghahalo ang mga lasa ng batang nasang kanyang ama at ng pambanga ng kanyang ina. Hindi kailanman sumagot ang lalaki, pero ramdam ni Marco na nakikinig ito. Minsan, iiwan si Enrique ng sobrang 5 piso sa mesa, isang tahimik na pagkilala na para kay Marco ay mas mahalaga pa sa 500.0 piso na tip. Walang katapusang tinukso siya ng kanyang mga katrabaho. Nililigawan mo pa rin yang lolo sa kanto mo, Marco. Hingisi si Ate Denise. Pabayaan mo na yang matanda, bulong si Mang Ponyo. Basta hindi siya nagrereklamo, okay lang. Walang pakialam si Marco. Ang 10 minutong iyon, tuwing umaga ay naging isang angkla sa kanyang magulong buhay. Sa isang mundong masyadong maraming hinihingi at kakaunti ang ibinibigay, ang marupok na koneksyong iyon ay tila dalisay. Hindi niya ginagawa iyon para sa tips o pasasalamat. Ginagawa niya ito dahil kapag nakikita niya ang malungkot na lalaking iyon sa mesa sa sulok, alam niyang lahat ay nararapat sa kaunting init kahit na hindi sila umihingi nito. Wala siyang malay na ang kanyang maliit na gawa ng kabaitan na inoobserbahan, itinatala, at hinuhusgahan ng isang isip na mas matalas kaysa sa sinuman sa kapihan na yon. Lumipas ang mga linggo at nagpatuloy ang tahimik na ritual. Tuwing umaga, eksaktong 7:15, bumubukas ang pinto at pumapasok si Enrique. At tuwing umaga, handa si Marco, mainit na kaping barako, ang almusal ng araw, at ang kanyang matatag na kamay na humihiwa sa toast sa 4 na perpektong kwadrado. Ngunit may nagsimulang magbago. Pagsapit ng ika-6 na linggo, abang nilalagyan ni Marco ng kape ang kanyang tasa, nagsalita si Enrico. Ang kanyang boses ay paos, mahina, na parabang matagal nang hindi ginagamit. May anak ka? Tatigilan si Marco. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita sa kanya ang matanda bukod sa pagtango ng pasasalangat. Opo, ngumiti si Marco. Nagliwanag ang kanyang mukha. Isang lalaki, 6 na taong gulang. Ang pangalan niya ay Leo. Tumango ng dahan si Enrico. Bakit ka nagtatrabaho ng ganito kaaga? Sino ang nagbabantay sa kanya? Ikinuwento ni Marco ang paggising ng 4:15, ang paghahanda ng almusal kinagabihan, ang tungkol sa mabait na kapitbahay na aasikaso kay Leo at naghahatid dito sa eskwelahan. Nakikinig si Enrico. Hindi kumukurap ang kanyang maputlang aso na mga mata. Mahirap yan, sabi niya sa wakas. Nagkibit. Balikat si Marco. Okay lang po. Tatay niya ako. Ginagawa ko ang kailangan kong gawin. Matagal siyang tinitigdan ni Enrico. Napakatagal.
Nang sa wakas ay nagsalita siya, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Mabuti kang ama. Ang apat na salitang yun ay nagpilit kay Marco na pigilan ng luha sa natitirang bahagi ng kanyang shift. Dahil walang sinuman ang nagsabi niyan sa kanya. Hindi si Jasmine, hindi si Mang Tonyo, wala. Ngunit itong matandang lalaki, isang estranghero, ay nakita siya. Tunay siyang nakita. Mula sa araw na yon, nagsimulang magtanong si Enrico tungkol kay Leo. Anong big na siya? Anong gusto niya? Pinabasahan mo ba siya? At sumasagot si Marco. Nagliliwanag ang mukha sa tuwing nababanggit niya ang kanyang anak. Mahilig po grooming si Leo ng mga dragon at superhero. Itinatago ko lahat ng picture. Gusto niyang maging chess tulad ko. Sinasabi ko sa kanya na pwede siyang maging kahit ano basta gusto niya. Nakikinig si Enrico at minsan, napakabihira. Isang bahagyang ngiti ang sumusupot sa gilid ng kanyang mga labi. Isang Sabado ng umaga, sa 8 linggo, nagbago ang lahat. Nakatanggap ng tawag si Marco mula kay Aling Nena, ang kapitbahay. Marco, pasensya na, hindi ko mababantayan si Leo ngayon. May sakit ang anak ko. Nanlumo ang puso ni Marco. Kailangan niyang magtrabaho. Hindi niya pwedeng palampasin ang kanyang shift. Pinalaan na siya ni Mang Tonyo ng higit sa 1 beses. Walang ibang pagpipilian. Dinala niya si Leo sa kapihan. Kailangan magtrabaho ni tatay. Anak, sabi niya habang nasa light rail seat siya. Umupo ka lang ng tahimik at gawin mo ang homework mo, ha? Si Leo, suot ang kanyang speeder, backpack, ay masiglang tumango. Opo, tay. Maging good boy po ako. Pagpasok pa lang nila, tumingala si Mang Tonyo mula sa likod ng counter, nakakunot ang noo. Marco, bakit nandito ang anak mo? Pasensya na po, Mang Tonyo. Cancel po yung sitter. Wala po akong choice. Upo lang po siya, nang tahimik sa sulok. Promise. Pumuntong, hininga si Mang Tonyo. Sige na. Basta huwag mawalan ng customer. Dinala ni Marco si Leo sa isang maliit na mesa, malapit sa kusina kung saan makikita siya ng bata. Dito ka lang at magkulay, ha? Titingnan kita palagi. Pinuksan ni Leo ang kanyang coloring book at kahon ng Crayola. Nakalabas ang dila habang nakatuon sa isang pahina ng speeder. Sinimulan ni Marco ang kanyang shaft. Ang kanyang mga mata ay laging sumusuliyap sa kanyang anak. Eksaktong 7, 15. Bumukas ang pinto. Pumasok si Enrico. Muli sa pagkakataong ito, habang dumadaan siya, huminto siya. Tiningnan niya si Leo, ang maliit na batang iisang nakaupo, nakayuko sa kanyang drawing. Napansin ito ni Marco at nagmamadaling lumapit. Pasensya na po, sir. Mahina niyang sabi, nahihiya. Kinailangan ko pong dalhin ang anak ko ngayon. Cancel po yung sitter. Hindi po siya gagawa ng gulo. Tiningnan ni Enrico si Leo. Tapos ay bumalik ang tingin kay Marco. Anak mo yan? Opo, sir. Pangalan niya po si Leo. 6 na taong gulang. Nanatiling tahimik si Enrico sa loob ng mahabang sandali. Tapos, sinabi niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Marco. Paupuin mo siya kasama ko. Natigilan si Marco. Pero kayo po, nagtagpo ang mga mata ni Enrico sa kanya. Sa unang pagkakataon, malinaw na kumislap ang emosyon sa loob ng maputlang asul na mga iris na yon, sakit, pananabik, kalungkutan.
Gusto ko siyang makilala. Pwede ba? Tumango si Marco, halos hindi makapaniwala sa narinig. Dinala niya si Leo sa mesa, sa sulok. Leo, ito si Mr. C. Mag. Hello ka, anak. Tumingala si Leo. Malalaki ang kanyang mga matang kayumanggi. Eto, sir. Ako po si Leo. Dahang umupo si Enrico. Aaralan ng bata na may ekspresyong hindi mabasa ni Marco. Anong drawing mo? Ngumiti ng malapad si Leo at inabot ang papel. Dinrawing ko po si tatay. Siya po ang superhero ko. Ang drawing ay kasing gulo ng gawa ng sinumang 6 na taong gulang. Isang stick figure na may hawak na tray ng pagkain na may magulong sulat sa itaas. Ang tatay ko ang hero ko. Hawak ni Enrico ang papel. Nanginginig ang kanyang kamay. Napansin ni Marco ang isang kakaibang bagay. Isang luha ang dumaostos sa pisngi ng matanda. Napakaswerte mo, malumanay na sabi ni Enrico nanginginig ang boses na magkaroon ng ganyang ama. Masiglang tumango si Leo. Opo, sir. Siya po ang pinakamabait na tatay sa buong mundo. Ilang hakbang ang layo, pinunasan ni Marco ang kanyang mga mata. Kailangan niyang bumalik sa trabaho, ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin sa eksena. Ang sumunod na 2 oras ay halos isang himala. Si Enrico, ang tahimik na lalaking kilala ni Marco sa loob ng 8 linggo, ay nabuhay. Tinanong niya si Leo tungkol sa eskwelahan, mga kaibigan, at kung ano ang gusto niyang maging paglaki. Gusto ko pong maging chef tulad ni tatay, buong pagmamalaking sabi ni Leo. Sabi po ni tatay, kaya kong lutuin, kahit ano basta magsisikap ako. Umiti si Enrico, tunay na ngiti sa unang pagkakataon na nakita ni Marco. Tama ang tatay mo. Marunong ka bang magbilang? Opo, marunong po ako add at subtract. Turuan kita ng kaunting math, kung papayag ang tatay mo. Si Marco, nagsasalin ng kape sa ibang mesa, ay tuminala at tumango. Siyempre po, sir. Sa sumunod na 2 oras, pinanood ni Marco ang isang ganap na naiibang Enricusi. Matiyagan niyang ipinaliwanag ang mga equation kay Leo. Tumawa siya nang makuha ng bata ang isang mahirap na tanong. Pinuri niya ito kapag tama ang sagot. Hindi na siya isang malungkot na matandang lalaki. Siya ay isang lolo. Ang bandang 10:00 ng umaga, nagsimulang humikab si Leo. Karaniwan, nasa Saturday class na siya ng siyang, kaya pagod na siya ngayon. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa mesa at tahimik na nakatulog. Inubad ni Enrico ang kanyang tweed jacket at ipinatong sa balikat ng bata. Lumapit si Marco, patingnan sila, bumuhos ang emosyon sa kanyang dibdib. Salamat po, sir, bulong niya. Hindi niyo po kailangang gawin yan. Tumingala si Enrico, masa ang mga mata. Hindi. Salamat sa'yo, Marco. Pinigyan mo ako ng isang napakahalagang regalo ngayon. Anong regalo po? Ang pagkakataong maging lolo muli. Kahit sa loob lang ng ilang oras. Pagkatapos, ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatakbo kay Marco sa likod para umiyak. Minsan, nagkaroon ako ng anak na lalaki at isang apo. Wala na sila pareho ngayon. Pero ngayon, pakiramdam ko nandito pa rin sila. Pagsapit ng tanghali, naghahanda ng umalis si Enrico. Masulikay sa kanyang karaniwang malo. 3 buwan na alis. Nagising na si Leo, puno ng enerhiya. Teacher C, babalik po kayo sa susunod na linggo. Promise niyo patuturuan niyo ako ng chess.
Lumuhod si Enrico. Hinawakan ng maliit na kamay ng bata. Pangako, mahal kong bata. Pangako. Habang paalis siya ng kapihan, nakatayo sina Marco at Leo sa bintana. Pinapanood siyang umalis. Tay, sabi ni Leo, ang bait niya po talaga. Niyakap ni Marco ang kanyang anak ng mahigpit. Oh, anak. Napakabait niya. Hindi alam ni Marco na iyon na ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay si Enrico. Lunes, nagsimula tulad ng ibang araw. Nagising si Marco ng 4:15 ng umaga. Naghanda siya ng almusal para kay Leo, nagsulat ng maliit na note at idinikit sa ref. Hinalikan ng noo ng kanyang anak, pagkatapos ay lumabas sa nagyelong gabi patungo sa light rail tracy. Dumating siya sa kapihan ng 20. Nagreklamo si Mang Tonyo na 2 minuto siyang late. Sinuliapan siya ni Ate Denise ng hindi magandang tingin. At nagsimula ang shift tulad ng dati. Pagsapit ng 7:00, naghahanda na si Marco para sa suki. Nagtimpla siya ng kapeng barako, tiningnan ng breakfast special, itlog, bacon, o wet toast. Tapos, dahil sa ugali, iniwan niya ang toast sa 4 na perpetong kuwagado. Inilagay niya ang lahat sa mesa sa sulok, kung saan laging umuupo ang lalaki, at naghintay. 7:15. Hindi pa rin bumubukas ang pinto. Tumingin si Marco sa orasan. Baka na, delay ang kanya. Nangyari na iyon dati. 7:30. Wala pa ring Enrico. Isang sinulid ng aalala ang nagsimulang pumulupot sa kanyang tiyan. Mang Tonyo, tawag niya, alam niyo po ba ang address o phone number ng matanda sa sulok? Tumingala si Mang Tonyo mula sa plansa. Hindi. Bakit? Hindi pa siya dumarating. Hindi siya kailanman late. Umalakhak ng matinis si Ate Denise. Sa dami ng pera, baka nagbabakasyon sa Palawan. Ngunit hindi tumawa si Marco. Isang kakaibang kaba ang umuusbong sa loob niya. 7 na tiskay. 8:0. 8:30. Walang Enrico. Nagkamali ng salin ng kape si Marco. Nakalimutang ipasa ang isang tiket sa kusina. Marco, focus ka! Sigaw ni Mang Tonyo. Anong ginagawa mo? Sorry po. Pagsapit ng 9:00, nagpasya si Marco na kung wala pa ring senyales, hahanap siya ng paraan para makontak ito, magtatanong sa mga suki o sa sinumang maaaring nakakakilala. At tumunog ang kampanilya. Ngunit ang tunog ay iba sa lahat ng ibang araw. Ang buong kapihan ay natahimik. Maging ang gis mula sa plansya ay tila natigilan. Kumasok ang 4 na lalaki. Matatangkad, itim na suit, gumagalaw na may matalas na layunin tulad ng sa isang eksena sa pelikula. May maliliit na earpiece sa kanilang mga tainga. Ang kanilang mga kilos ay sapat na tumpak para palamigin ang silid. 2 ang pumwesto sa pinto. Ang 2 pa ay tumabi, nagbibigay daan sa isang 5 lalaki. Nasa huling bahagi ng kanyang Fadzero, may pilak na buhok na ayos, isang mukhang kasing talas ng talin at mga matang malamig, matalino. Isang charcoal suit na perpektong sukat, marahil ay mas mahal pa sa 5 taong sahod ni Marco. May hawak na makintab na leather briefcase. Sinuri niya ang silid, isang halo ng banayad na paghamak at isang tiyak na layunin. Sinubukan ni Mang Tonyo na bawiin ang kanyang kumpusur,
Pinupunasan ng kanyang mga kamay sa maruming apron. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Hindi sumagot ang lalaking charcoal suit. Ang kanyang tingin ay dumaan ng isang beses at huminto kay Marco, na nakatayong tulala sa tabi ng espresso machine. Ang hawak na pitsel ng kape ay nakabitin sa era. Lumapit siya, bawat hakbang ay mabigat at eksakto. Ang kanyang mga sapatos na Italiano ay tumutunog ng isang matatag na ritmo sa sahig na linoleum. 2 bodyguard ang sumunod ilang hakbang sa likod, nagdadala ng isang presyon na tila pumipiga sa hangin sa silid. Ikaw ba si Marco Santos? Ang kanyang boses ay mababa, kalmado, may dalang awtoridad na uudyok sa mga tao na tumango. Tumibok ng malakas ang puso ni Marco sa kanyang dibdib. Tumango siya, tuyo ang lalamunan. Ano ang nangyayari? May problema ba siya? Ang upa, ang mga credit card? O may masama bang nangyari kay Leo? Umindo ang lalaki sa harap niya, aaralan siya sa loob ng mahabang sandali. Ako si Ate Celeste Cruz, isang senior partner sa Cruz Associates. Ako, ang personal na abogado ni Ginoong Enrico C. Ang pangalan ay nanatili sa hangin. Enrico C. Ilang segundo, bago, naikonekta ni Marco. Ang matandang lalaki, mula sa mesa sa sulok. Si Ginoong Enrico, bulong ni Marco. Okay lang po ba siya? Hindi po siya pumasok kaninang umaga. Alala po ako. Pagyang lumambot ang mukha ni Ate Cruz. Si Ginoong si ay pumanaw ng mapayapa sa kanyang pagtulog noong linggo ng gabi. Ang buong mundo ni Marco ay tumagilid. Ang pitsel ng kape sa kanyang kamay ay biglang naging napakabigat para hawakan. Isang alo ng kalungkutan ang biglang umangat, mabangis. Walang katuturan. Halos hindi niya kilala ang lalaki. Ngunit ang tahimik na ritual na yon, ang kaping barako na yon, ang pagtango sa umaga, naging bahagi na ng kanyang buhay. Isang maliit na angkla sa isang magulong mundo. At ngayon, wala na ito. Ang imahe niya na nakangiti kay Leo, ang tingin sa kanyang mga mata nang sabihin niyang napakaswerte mo, at ang pangako na turuan ng jazz, lahat ay bumalik na parang isang pelikula. Diyos ko, bulong ni Marco. Ako, ikinalulungkot ko pong marinig yan. Ang unang luha ay pumatak bago niya ito mapunas. Natulala si Brenda sa bar, ibinaba ni Mang Frat ang kanyang diaryo. Ang buong kapihan ay nanonood, sinusundan ang isang eksena na walang nakakaintindi. Tumango nang bahagya si Ate Cruz. Pantay ang boses. Si Ginoong si ay isang metikulosong tao na may espesipikong mga tagubilin sa kanyang huling habilin. May isang probisyon na nangangailangan ng iyong agarang presensya. Kung maaari, gumawa ka ng mga kaayusan. Isang kotse ang naghihintay sa labas para dalhin tayo sa opisina. Isang huling habilin. Napakurap si Marco. Tingin ko po, nagkakamali kayo. Nagsisilbi lang po ako sa kanya ng kape. Walang pagkakamali, Ginoong Santos, sabi ni Ate Cruz. Matatag, ngunit hindi masama. Ikaw ang taong humihiwa ng kanyang toast sa 4 na kwadrado tuwing umaga sa nakalipas na 18 buwan nang hindi kailangang utusan. Natigilan si Marco sa detalyeng iyon. Napansin niya. Hindi lang napansin, sinabi niya sa kanyang abogado. Pumaling si Marco kay Mang Tonyo
na nakatayong naninigas sa likod ng counter. Ako, hindi ko po alam kung ano to. Tahimik na sinabi ni Mang Tonyo. Sige na, Marco. Umalis ka na. Si Dennis na ang bahala. Sinulyapan siya ni Denise, isang kislap ng inggit sa kanyang mga mata, ngunit walang salita. Tinanggal ni Marco ang kanyang apron at inilagay sa counter. Kinuha niya ang kanyang lumang bag mula sa likod at lumabas. 4 na bodyguard at ang abogado ang pumalibot sa kanya, pumubuo ng isang kakaibang bilog sa pagitan ng isang maliit na kapihan at isang malayong mundo ng pribilehiyo. Parehong mga staff at customer ay nakatitig, na parabang nanonood ng isang taong hinihila sa isang kwentong hindi para sa kanila. Sa labas, malamig at mamasa, masaang hangin. Isang makintab na itim na Lincoln Continental ang naghihintay sa tabi ng kalsada. Mahina ang ugong ng makina. Pinuksan ng isang bodyguard ang pinto. Habang lumulubog si Marco sa malambot na upo ang balat, ang marang niyang bagay na nahawakan niya, lumingon siya sa kanto kapihan kung saan nagsimula ang lahat. Mukha itong maliit at malungkot sa ilalim ng kulay, abong langit. Isang malamig na kutob ang dumaan sa kanya. Hindi na niya ito titingnan sa parehong paraan muli. Tapos na ang ritual sa umaga at isang bagay na bago, komplikado, malalim at imposibleng hulaan ang kasisimula pa lang. Ang biyahe papunta sa law office ay isang tahimik at surreal na paglalakbay sa buong lungsod. Tumingin si Marco sa bintanang may madilim na salamin. Ang mga pamilyar na kalye ay biglang naging malayo. Iwalay sa kanya ng isang manipis na ulap. Sa loob ng kotse ay isang tahimik na oasis, puno ng amoy ng balat at pulis. Si Ate Rose ay nakaupo sa tapat, nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay isang profesional na maskara, hindi mabasa. Sa isip ni Marco ay kumiikot ang isang puyo ng kalituhan at isang mapurol na kalungkutan para sa matandang lalaking halos hindi niya naman talaga kilala. Ang Cross Associates ay sumasakop sa pinakamataas na palapan ng isang kumikinang na skyscraper sa Bonifacio Global City, isang mundo malayo sa kanto kapihan. Mamol na sahig, matataas na salaming padea na may malawak na tanawin ng syudad, tahimik na mga pasilyo na may linya ng sining. Si Marco na nakasuot ng kupas na maong at sirang sneakers ay parang isang ligaw na pusa na napagpad sa isang palasyo. Dinala siya sa isang malaking conference room kung saan nangingibabaw ang isang mahabang makintab na mesa na gawa sa walnut. Sa isang dulo ng mesa ay nakaupo ang 2 tao na tila hindi na babagay dito kahit na sa magkaibang dahilan. Naglalabas sila ng aura ng nasaktang pribilehiyo at pagkainit. Ang lalaki, nasa huling bahagi ng kanyang 20s. Ayos ang buhok, isang designer suit na medyo masikip, mga matang may bakas ng inis. Ang babaeng katabi niya, malamang na ina niya, ay bihis na bihis. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng magalang na paghamak. 10 daliri ang walang pasensyang tumatambol sa ibabaw ng mesa. Tumikin si Ate Rose pagpasok nila. Ginang Natalia si Ginoong Justin si ito si Ginoong Marco Santos. Tumulas ang tingin ni Justin kay Marco nang may hayagang paghamak. Napangiwi ang labi. Ito ba ang hinihintay natin? Isang waiter? Siguradong uliyanin na si Lolo. Justin, please. Saway ng ina. Kahit na walang init sa kanyang boses. Ang tingin niya kay Marco ay kasing lamig din. Ginoong Santos, maupo ka. Itinuro ni Ate. Rose ang upuan sa kabilang dulo ng mesa.
iwalay sa mga si. Ang distansya ay sinadya, isang bangin sa pagitan ng dalawang mundo. Umupo si Marco. Magkakakrus ang mga daliri sa kanyang kandungan. Ang mga bodyguard ay nakatayong walang galaw sa malayong pader. Ang hangin ay napakakapal na, halos mahiwa. Ngayong narito na ang lahat ng partido sa pangunahing habilin, magsisimula na tayo, anunsyo ni Ate Cruz, binubuksan ng isang makapal na folder na nakatalis sa balat. Nagsuot siya ng salamin sa pabasa at nagsimula sa isang pantay at tuyong tono. Karamihan dito ay legal na terminolohiya na lumangpas lang kay Marco. Mga trust, mga donasyon sa mga charity na hindi pa niya narinig, mga pondo na hindi niya mailarawan. Ang mga numero ay napakalaki na naging mga abstraction na hindi na pera. Malinaw na ang yaman ng mga si ay isang bundok. Tapos, uminto si Ate Cruz, direktang tumingin kina Natalia at Justin. Sa aking manugang na si Natalia at sa aking apo na si Justin ipinamamanak ko ang mga nilalaman ng si Family Trust. Ayon, sa naunang napagkasunduan. Ang pangunahing halaga, nakatumbas ng 200.0 milyon piso sa bawat isa. Malakas na sumenyal si Justin. 200 milyon piso. Yun lang. Isang insulto. Bilyon ang halaga ng kumpanya. Edit ng inyong lolo ang karamihan sa kanyang mga personal na ari. Ariyan sa nakalipas na 2 taon. Malamig na sagot ni Ate Cruz. Mayroon siyang buong karapatan sa kanyang mga ari-arian. Wala siyang utang kanino man. May utang siya sa amin. Singhal ni Natalia, nabasag ang magalang na maskara. Pamilya niya kami. Pinaliwala ni Ate Cruz ang pagsabog at nagpatuloy sa pagbasa. Lahat ng natitirang personal na gamit, real property, at control sa enterprises ay hahawakan ayon sa sumusunod. Huminga siya ng malalim. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga. Hindi alam kung bakit siya narito. Sa aking kaibigan at manggagamot, Dr. Howard Chan, iniiwan ko ang 100 milyon piso. Naglipat siya ng pahina. Nanlaki ang mga mata ni Marco. At ngayon, tumingala si Ate Cruz sa ibabaw ng kanyang salamin, diretso kay Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na silid. Tumating na tayo sa huling sugnay. Pinasa niya kay Ginoong Marco Santos, ang binatang lalaki, sa kanto kapihan, na nagpakita ng kabaitan sa isang matandang lalaki nang walang dahilan. Natrinato siya ng may dignidad nang ang iba ay nakakita lamang ng isang istorbo at hindi kailanman nakalimod na hiwain ang kanyang trust. Dahil napansin niyang nanginginig ang mga kamay ng matanda. Nalabo ang paningin ni Marco sa luha. Napansin niya ang lahat ng iyon. Nagpatuloy si Ate Cruz, ang kanyang boses ay tila lumambot. Kay Ginoong Santos, iniiwan ko ang isang pamana ng kabaitang tinumbasan. Una, isang regalo na 20,000 milyon piso. Na agad na ilililot sa kanyang account para pag-aani ng mga pasanin tulad ng minsang pagpapagaan niya sa akin. Napanganga si Marco. Umiikot ang silid. 25.0 milyon piso. Higit sa anumang halaga na nahawakan niya sa kanyang buhay. Sapat na para bayaran ang lahat ng utang para tustusan si Leo sa loob ng maraming taon. Isang himala. Ano? Tumayo si Justin na sumisigaw. Pinigyan ng matanda ng 200 milyon ang isang waiter. Idinimanda namin, hindi siya nasa tamang pad. Iisip, maupo ka. Ginoong sabi ni Ate Cruz. Ang boses
ay parang yelo. Hindi pa ako tapos. Tumingin ng masama si Justine. Pagkatapos ay bumagsak pabalik sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumula sa galit. Pinayos ni Ate Cruz ang kanyang salamin at binasa ang huling linya. At sa wakas, dahil ito ang huling lugar sa mundo kung saan naramdaman kong nakita ako, hindi bilang isang pinagkukunan ng tara, kundi bilang isang tao, ipinamaman ako kay Ginoong Marco Santos, ang kabuuan ng mga ari, arian, at negosyo na kilala bilang Kanto Kapihan sa 428 Alineo, na binili ko 6 na buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng isang subsidiary. Katahimikan. Isang mabigat, nakakasakal na katahimikan ng pumuno sa conference room. Nakatitig si Marco. Ang kapihan. Pinili niya ang kapihan para sa kanya. Tumawa si Justin. Hindi isang ayang tawa, kundi isang malamig, malupit, hindi makapaniwalang halakhak. Ang kapihan. Iniwan niya sa kanya ang isang mantikaan. Perpekto. Pagkatapos ng lahat ng magagandang salitang iyon, ikinulong niya ang waiter sa sarili niyang hawla. May baluktot na sense of humor si Lolo. Ngunit hindi tumawa si Ate Girl. Isinara niya ang habilin, tinanggal ang kanyang salamin, at tiningnan si Marco na may ekspresyong mahirap pangalanan, bahaging simbatya, bahaging respeto, at bahaging babala. May isa pa, Ginoong Santos. Ang kapihan ay may kasamang maliit na investment portfolio na ikinabit ni Ginoong sa negosyo para masiguro ang pangmatagalang operasyon at pagsasaayos. Ang portfolio na iyon ay kasalukulang nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 milyon piso. Namatay ang tawa ni Justine. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, mula pula hanggang puti. Ang maingat na inalaga ang kamay ni Natalia ay napapunta sa kanyang bibig. Naramdaman ni Marco na bumagsak ang lupa sa ilalim niya. 300 milyon piso. Ang kapihan. Hindi isang hawla. Isang kaharian. Ang tahimik na matandang lalaking pinagsilbihan niya tuwing umaga. Ang lalaking minsan niyang kinahawaan ay hindi lang mayaman. Siya si Enrico Xi, ang nagtatag ng si Enterprises, isang mogul na nagtatago sa paningin ng lahat. At ibinigay niya lang sa isang dating culinary school dropout na naging waiter ang mga susi sa isang bagong buhay. Isang buhay na, kung pagbabatayan ang mga kislat sa mga mata ni Justine C. ay maaaring maging napakadelikado. Ang pag-alis sa Lao Orcas ay parang paglabas mula sa isang decompression chamber papasok sa isang bagyo. Iniskortan ng mga bodyguard si Marco papunta sa Lincoln Continental, pinoprotektahan siya mula sa bumubulang daloy ng mga insulto ni Justine habang sinusundan sila sa pasilyo. Hindi pa tapos to. Basura ka. Dudurugin to ng mga abogado ko. Wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Hindi sumagot si Marco. Nasa state of shock pa rin siya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang 2 parirala. 300 milyon piso. Sa kanya na ang kapihan. Inabot ni Ate Cruz ang isang business card at isang makapal na folder. Tatawag sa iyo bukas ang isang financial advisor, Ginoong Santos. Huwag kang makipag-uusap kaninuman, lalo na sa mga miyembro ng pamilya si. Kung kontakin ka nila, tawagan mo ako agad. Inaasahan na ni Ginoong si ang kanilang reaksyon. Sa loob ng folder, may isang sobre, isang pribadong liham para sa'yo. Pasahin mo kapag may tahimik kang sandali. Hinatid siya ng kotse sa harap ng sirang gusali kung saan siya nakatira. Ang pagkakaiba ay nagpamanhid sa kanya.
1 minuto, kahoy na walnut, at bilyon bilang halaga. Sa susunod, isang maalikabok at pumuugong na hagdanan paakyat sa isang maliit na apartment. Pinuksan niya ang pinto at pumasok. Nakasandal sa pader ang mga kangas. Isang blangkong isel ang nakatayong tahimik na paalala ng isang buhay na nakahinto. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang after-school program ni Leo. Nanginginig ang boses, kinausap niya ang finance manager. Binayaran ng buong balanse, binayaran ng pauna ang 2 taon, at hiniling ang pinakamagandang programa para kay Leo, kasama na ang mga art class na hindi niya kailanman kayang bayaran. Isang alon ang ginhawa ang tumama sa kanya, napakalakas na nagpaluhod sa kanya. Pumagsak siya sa sahig at umiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa biglaang pagkawala ng bigat ng pasanin na matagal na niyang dinadala. Kinabukasan, hindi pumasok si Marco sa kapihan. Hindi niya kaya. Ano ang sasabihin niya? Paano siya papasok doon? Sa halip, pumunta siya sa bangko tula ang 25 milyon piso na trust check na inihanda ni Ate Rose. Ang bank manager, na dati magalang, ngunit malamig, ay biglang ngumiti ng malapad at dinala siya sa isang pribadong opisina na may halatang paggalang. Nagsimulang magbago ang mundo sa paligid niya. Pagsapit ng hapon, alam niyang hindi siya pwedeng magtago magpakailanman. Kailangan niyang harapin ito. Uminga siya ng malalim at nilakad ang mga pamilyar na kaye pabalik sa kanto kapihan sa gitna ng tanghalian. Sa salamin, nakita niya si Ate Denise na abala, si Mang Tonyo na pinagpapawisan sa plansa. Itinulak niya ang pinto. Tumunog lang kampanilya. Tumingin ang mga tao. Huminto ang mga kuwentuhan. Tumingala si Mang Tonyo. Hawak ang spatula. Natigilan si Ate Denise sa gitna ng paglalakad. May dalang tray ng sandwich. Narinig na nilang lahat ang chismis mula kay Mang Frank na nakasaksi sa nangyari kahapon. Siguradong kumalat na sa lahat. Marco, sabi ni Mang Tonyo, hindi tiyak ang boses. Narinig ko. Nanalo ka raw sa loto. Lumapit si Marco sa counter. Tiningnan niya si Mang Tonyo, si Ate Denise, at ang mga staff sa kusina na sumisilip, ang mga taong minsan ay kanyang buong mundo. Totoo po, sabi ni Marco, matatagang boses sa paraang ikinagulat niya. Iwan ko sa akin ng pera si Ginoong si. At iniwan niya sa akin ang kapihan. Isang bulungan ang kumalat sa mga staff. Kumalansin ang spatula ni Mang Tonyo sa plancha. Iniwan sa'yo. Ano? 30 taon ko nang pag-aari ang lugar na to, nang lumuho ang puso ni Marco. Ito ang parte na binalaan sa kanya ni Ate Rose. Pinuksan niya ang folder at kinuha ang isang dokumento. Ayon po dito, Mang Tonyo, ibinenta niyo po ang kapihan 6 na buwan na ang nakalipas sa Sea Holdings. Mula noon, isa na po kayong salaried manager. Nanigas si Mang Tonyo, namutla ang kanyang mukha. Si Holdings, binayaran nila ako ng malaki. Higit pa sa halaga ng lugar na to. Akala ko, isang developer ang gigiba dito. Ako. Wala akong kaalam-alam. Pumagsak siya sa isang bangko na para bang bumigay ang lupa. So, nagtatrabaho ako para sa matandang iyon sa lahat ng oras na ito. At ngayon, nagtatrabaho ako para sa'yo. Ang kabalintunaan ay tumama sa lahat. Si Marco Santos, ang tahimik na waiter na binawasan ng oras, ay boss na nila ngayon. Malakas na tumawa si Ate Denise, isang mapait at kumakaskas na tawa. Parang fairy tale. Ano? Oh. Ano na ngayon, boss?
Sisantayin mo na kaming lahat at kunin mo, mga kaibigan mo. Ang pagsubok ay nanatili sa hangin. Ang unang pagsubok. Nakatuon ang lahat ng mata kay Marco. Ramdam niya ang galit, ang hinala, ang takot. Wala na ang dating buhay. Hindi na siya isa sa kanila. Siya na ang may-ari. Ang iba. Huminga si Marco. Isinantabi ang gulat at takot. Inisip niya, si Enrico, ang tahimik na dignidad ng lalaki. Ano kaya ang gugustuhin nito? Walang matatanggal sa trabaho. Malinaw at matatag ang kanyang boses, maging sa sarili niyang pandinig. Walang magbabago sa ngayon. Mang Tonyo, kayo po ang pinakamaglaling na short order cook sa buong Maynila. Ate Denise, kaya mong magpatakbo ng 6 na mesa nang hindi nagkakamali. Gumagana ang lugar na to dahil sa inyong lahat. Wala akong masyadong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Kakailanganin ko ang tulong ninyo. Ang sinseridad na iyon ay nagpabawas ng tensyon sa silid. Tumingala si Mang Panyo, isang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Si Ate Denise ay nakasimangot pa rin, hindi kumbinsido. So, ano nang malaki mong plano? Ngampan at Kirar. Hindi po, sabi ni Marco na may maliit na ngiti. Ang una mula kahapon. Pero bibili ako ng bagong espresso machine, isang pangpatalas ng kutsilyo, at ipapaayos natin niyang aircon. Iyon ang eksaktong tamang sabihin. Tilang kusinero sa likod ang tumawa. Iyon, ang mga araw na reklamo, maliliit na pagdurusa. Ang pagkilaan ng bagong may-ari na dati nilang katrabaho ay mas malaki ang kahulugan kaysa sa inaasahan nila. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang kampanilya. Isang kaltero ang nakatayo sa pinto. Package para kay Marco Santos. Pumirma si Marco. Binuksan ito ng nagtataka. Sa loob ay isang manipis at eleganteng kahon na may tatak na Cruz Associates. Nakapatong sa pelos ang isang antigong tansong susi at isang sulat. Kamay sa makapal na cream na papel. Nanginginig ang sulat, ngunit malinaw. Mula kay Enrico. Pinuksan ni Marco ang lihan. Nanginginig ang mga kamay. Mahal kong Marco, kung binabasa mo ito, nalaman na ng mundo ang aking sikreto at natanggap mo na ang aking regalo. Ang pera ay para sa iyong kalayaan. Ang kapihan ay para sa iyong puso. Ang susing ito ay para sa iyong hinaharap. Pinubuksan nito ang aking pribadong opisina. Alam ni Ate Rose kung saan. Pumunta ka roon. Unawain mo kung bakit. Isang huling hiling mula sa isang matandang lalaki. Pakiusap. Pumunta ka. Enrico. May maliit na regalo para kay Leo sa drawer ng aking mesa. Hintayin mo ang kanyang karawan. Isang susi, isang lihim na opisina. Tumingala si Marco mula sa liham, umiikot ang isip. Ang pamanang ito ay hindi lang pera at isang gusali. Ito ay isang misteryo. At habang tinitingnan niya ang mga hindi tilak na mukha ng mga staff at naaalala ang makamandag na banda ni Justin C., naintindihan ni Marco. Kakailanganin niyang lutasin ito kung gusto niyang tunay na angkinin ang kanyang bagong buhay. Ang address na ibinigay ni Ate Cruz kay Marco ay sa Ayala Avenue. Isa sa mga war na Laneston, building na may kanopi sa pasukan at isang doorman na mukhang retiradong general. Habang papalapit ang taxi sa gilid ng kalsada, isang bagong alon ng kaba ang umakyat sa kanya.
Suot niya ang pinakamagandang damit na meron siya, isang simpleng itim na polo na binili sa ukay. Ukay, at pakiramdam niya ay isa pa ring impostor. Naghihintay si Ate Cruz sa lobby, son. Hindi niya pinapasok ang sinuman sa kanyang pribadong apartment sa loob ng mahigit 10 taon. Sabi niya habang silang dalawa ay nakatayo sa isang elevator na may wood panel. Tahimik na umaakyat sa pinakamataas na palapag. Kahit pamilya, lahat ng negosyo ay ginagawa niya sa headquarters. Ito ang kanyang kalungan. Direktang bumukas ang elevator sa apartment. Lumabas si Marco at nakalimutang huminga. Malawak ang espasyo. Mga pader na salamin mula sahig hanggang kisame, direktang nakatanaw sa Makati skyline. Ngunit hindi ang tanawin o ang karanyaan ang nakabighani sa kanya. Ito ay ang sining. Pon na mga painting ang mga pader. Sa ibabaw ng fireplace ay nakasabit ng isang amor solo, kumikinang sa liwanag ng hapon. Isang eskultura ni Napoleon Abueva ang nakatayo sa isang pedestal. Sa katabing pader ay isang maliit na self-portrait ni Juan Luna. Ang tingin nito ay aalab. Isang pribadong museo na may perpektong panlasa. Isa siya sa mga maingat na art collector sa mundo. Bulong ni Ate Cruz, pinapanood ang reaksyon ni Marco. Ito ang talagang gusto ni Justine. Ang koleksyong ito, hindi matatawaran ng halaga. Ang apartment ay perpekto hanggang sa punto ng pagiging malamig at ang kalungkutan ay sumisingit sa bawat sulok. Walang mga larawan ng pamilya, walang bakas ng araw na kalat. Aning mga mamahaling sininglat elegante, sterile na kasangkapan. Parang isang gininto ang hawla. Dito, ang study, dinala ni Ate Rose si Marco sa isang mahabang pasilyo. Uminto siya sa isang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Inigyan niya ako ng isang silyadong sobre kasama ang susi. Uutos na buksan ko lamang ito pagkatapos ng kanyang kamatayan para bigyan ka ng aksas. Maghihintay ako dito sa labas. Pahadyang nanginginig ang kamay ni Marco habang ipinapasok niya ang antigong tansong susi na iniwan ni Enrico sa kandado. Ang mekanismo ay umikot ng may kasya, siyang click. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang study ay hindi tulad ng ibang bahagi ng apartment. Mainit, parang tinitirhan. Siksikan ng mga libro ang bawat estante, mula sa klasikal na panitikan hanggang sa modernong pisika. Sa tabi ng fireplace ay nakaupo ang isang malaking, gasgas na leather na armchair. Ang hangin ay may bahagyang amoy ng lumang papel at pinatay na tabako. Ngunit ang naningibabaw sa silid ay ang pader sa likod ng mesa. Hindi isang painting. Isang corkboard na umaabot mula sahig hanggang kisami, puno ng isang komplikadong ng mga litrato, stock chart, legal na dokumento, sulat, kamay na mga tala, lahat ay konektado ng may kulay na tali. Ang strategic map ng isang general na namumuno sa isang pandaigdigang imperyo. Ito ang tunay na Enrico Shi. Sa pinakasentro ng map na yon ay may isang bagay na wala sa tono. Isang maliit, medyo malabong litrato. Lumapit si Marco. Nagpapakita ito ng isang babaeng tumatawa. Nakaupo sa isang checkered na picnic blanket sa isang parke. Maganda siya, may mababait na mata, isang mainit na ngiti. Sa tabi nito, isa pang litrato ng parehong babae, buong pagmamalaking nakatayo sa harap ng isang maliit at akit na tindahan.
Ang karatula ay nagsasabing, bulang ni Maggie, kung saan pamilya ang lahat. Napunta ang mga mata ni Marco sa mga naninilaw na clippings ng diaryo. Ang mga headline ay nagsasabi ng isang trahedya. May-ari ng Promising Restaurant, Margaret C., patay sa aksidente sa sasakyan. Corporate shark, Harrison Velasco, sinakmal ng bangkrut na restaurant chain. Si Enterprises, nag-anunsyo ng hostile takeover sa Velasco Industries. Lahat ay ugnay. Si Margaret siguro, ang kanyang asawa. Isang taong nagbukas ng mga simpleng lugar kung saan maaaring umupo at kumain ang mga tao. Wala na siya, at isang corporate predator na nagnangalang Velasco ang tila na kinabang para lang durugin pagkaraan ng mga taon bilang ganti ni Enrique. Sumulyap si Marco sa ibang bahagi ng board, ang bahaging nakatuon kay Justin. Pangalitrato ni Justin sa mga yeti sa mga nightclub, kasama ang isang seri ng mga modelo. Ang ulat sa pananalapi na nagpapakita ng malalaking pagkalugi mula sa isang tech startup na pinondohan ng pera ng kanyang lolo. Mga kopya ng mga tsiki na isinulat ni Enrique para bayaran ng mga utang sa sugal ng kanyang apo. Isang tala sa nanininig na sulat ni Enrique, dala niya ang pangalan, ngunit hindi ang puso niya. Sa wakas, napunta ang tingin ni Marco sa isang maliit na bakanting bahagi ng board. Nakasabit doon ang isang kamakailang litrato, isang malayong candid shot ni Marco mismo. Nakatayo siya sa labas ng kanto katihan sa kanyang break, nakangiti sa isang bagay sa kanyang telepono. Sa tabi nito ay isang sulat, kamay na piraso ng papel, na sa kanya ang puso niya. Tumaos-dos ang mga luha, tapis ni Marco. Hindi ito tungkol sa tos. Hindi niya sinusubok ang kabaitan ni Marco. Naghahanap siya ng isang refleksyon ng asawang nawala sa kanya, isang taong may mabuting puso, na nauunawaan na ang halaga ng isang lugar ay wala sa presyo nito, kundi sa init at dignidad na ibinibigay nito. Ang kapihan ay hindi lang basta kainan, ipinaalala nito sa kanya ang pangarap ni Margaret. Sa pag-iiwan nito kay Marco, hindi lang regalo ang ibinibigay ni Enrique, ipinagkakatiwala niya ang pamana ni Margaret. Isang bagong determinasyon ang nagpatigas sa kalungkutan ni Marco. Ngayon, hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbibigay, pugi, sa tiwala ng isang malungkot na matandang lalaki na nawalan ng lahat ng tunay na mahalaga. Hindi lang pera ang gusto ni Justin. Gusto niyang burahin ang huling bagay na itinayo ng kanyang lolo, ang taning pamana na pinaniniwalaan ni Enrique na karapat-dapat. Lumapit si Marco sa mesa. Nakapatong dito ang isang silyadong sobre na may pangalan niya. Pinuksan niya ito. Sa loob ay isang liham at isang share certificate, isang solong share ng C Enterprises. Ang liham ay nagsasabi, Marco, kalaman ay kapangyarihan. Ang iisang share na ito ay nagbibigay sa iyo ng legal na karapatang dumalo sa taunang shareholders meeting sa susunod na buwan. Nandoon si Justin. Susubukan niyang agawin ang control sa board. Iniisip niyang isa kang nobody. Patunayan mong nagkakamali siya. Lahat ng kailangan mo ay nasa silid na ito. Ang iyong kaibigan, Enrique. Tumingin si Marco sa paligid. Ang salabat ng kapangyarihan, ang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at paghihiganti. Isang kumpletong dossier sa si Empire at mga kaaway nito. Hindi lang isang kapihan at isang yaman ang iniwan ni Enrique. Iniwan niya kay Marco ang isang arsenal. Darating ang labanan kay Justin C. At inarmasan ni Enrique ang hindi inaasahang sundalo para sa laban ng kanyang buhay.
Ang sumunod na mga linggo ay isang ipo ng pagbabago para kay Marco. Sa araw, natutunan niyang patakbuhin ang kanto, kapihan, sa tulong ng financial advisor na inayos ni Enrico. Nagsimula siyang maunawaan ng profit margins, supply chains, at payroll. Ang 300.0 milyon piso na portfolio ay hindi lang isang nakakagulat na halaga. Ito ay isang puno na trust na bumubuo ng tuloy. Tuloy na kita para mapanatili ang kapihan, magbayad sa mga staff, at hayaan siyang mabuhay ng walang takot sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang unang ginawa niya ay itaas ang sahod ng lahat. Simula kina Mang Tonyo at Ate Denise. Si Ate Denise, na dating pinakamatalas niyang kritiko, ay maingat pa ring tumitingin sa kanya, na parabang naghihintay na mahulog ang maskara. Ang turning point ay dumating isang nakakapasong hapon nang ang lumang aircon sa kusina ay umungol ng isang beses at namatay. Ang temperatura ay tumaas na parang tugon. Ayoko na. Resign na ako. Inihagis ni Ate Denise ang kanyang apron. Hindi ako magtatrabaho sa isang sauna. Dati, magmamakaawa si Marco na manatili siya. Ngayon, tumangulang siya. Tama ka. Kalmado niyang sabi. Hindi ka tanggap. Tanggap ito. Kinuha niya ang teletono. Makalipas ang 2 oras, isang crew ng mga teknisyan ang dumating, nag-install ng isang bagong commercial cooling system. Pinayaran ni Marco ang emergency job lang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, malamig at comfortable na ang kapihan. Pumalik sa trabaho si Ate Denise nang walang salita. Ngunit nang tawagin niya siyang boss, sa unang pagkakataon, wala ng sarkasmo ang salita. Nakuha ni Marco ang tunay na respeto, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati, kundi sa gawa. Ngunit sa gabi, nabubuhay siya sa ibang mundo. Sa study ni Enrico, kasama ang nag-aatubili, ngunit walang tigil na si Ate Rose, naging estudyante ng kapangyarihan si Marco. Maingat niyang binaklas ang komplikadong web sa pader, natututo tungkol sa mga show company, leverage acquisition, at proxy battle. Pinasa niya ang mga pribadong journal ni Enrico, kung saan ibinuhos ng matanda ang kanyang mga saloobin tungkol sa negosyo, sangkatauhan, at ang sugat na hindi kailanman gumaling, si Malaret. Sa pamamagitan ng mga pahinang iyon, mas naunawaan ni Marco, si Justin, isang pabayang tagapagmana na sinusunog ang yaman ng kanyang lolo sa mga walang kwentang pakikipagsapalaran, pinapakain ang sarili sa sama ng loob. Pagkatapos, ay natuklasan ni Marco ang huling hakbang ni Enrico. Sa kanyang mga huling taon, hinati ni Enrico ang si Empires sa mas maliliit na bahagi, mas payat, ngunit mas mahina, at inilipat ang karamihan sa kanyang personal na yaman sa mga anonymous na charity. Ang resulta, si Justin ay gutom sa resources, hindi kayang bilhin ang kontrol ng direkta. Hindi isang imperyo ang iniwan ni Enrico sa kanyang apo, kundi isang larangan ng digmaan. Gayunpaman, may isang bentahe si Justin, ilang miyembro ng board na tapat sa kanyang ama, na nakikita siya bilang ang karapat, dapat na tagapagmana. Tagpi ang mga tala ni Enrico, nakita ni Marco ang plano. Sa darating na shareholders meeting, tatawag si Justin ng isang no-confidence vote laban sa kasalukuyang CEO, isang tapat kay Enrico. Pagkatapos, ay gagamitin niya ang pangalang C at mga kaalyado para agawin ang pwesto ng chairman. Hindi siya mananalo ng direkta, sabi ni Ate Rose isang gabi. Itinuturo ang shareholder chart. Pero kaya niyang lumika ng gulo. Akutin ang mga investor, ibagsak ang stock, at pilitin ang isang buyot ng ibang conglomerate kung saan siya ilalagay bilang isang patet.
Mas gugustuhin pa ng ego niya na sunugin ang imperyo kaysa baliwalain. Tinitigan ni Marco ang isang share certificate sa mesa. So, paano natin siya pipigilan? Tahimik ang sagot ni Ate Cruz, matatag. Gamit ang taning sandata na ibinigay sa iyo ni Enrico. Ang katotohanan. Ang share na yan ay nagbibigay sa iyo ng legal na karapatang pumasok sa silid na yon at magsalita. Hindi ka mananalo sa boto, pero mananalo ka sa puso at katiniran. Sunod ang mga gabing walang tulog. Nagplano sina Marco at Ate Cruz ng isang matapang at hindi kapani. Paniwalang plano na nakabatay sa kakayahan ni Marco na kung binsihin ang isang silid na puno ng mga pating na ang isang lalaking dating nagsisilbi ng kape ay mas nakakaunawa kung ano ang tama kaysa sa tagapagmana ng isang dinastya. Dumating ang araw ng meeting. Nakatayo si Marco sa harap ng salamin sa penthouse bedroom ni Enrico. Wala na ang kupasnat shirt. Ipinilit ni Ate Cruz na kumuha ng isang stylist. Nakasuot siya ng isang perpektong sukat na nagdisuit, maayos na ayos ang buhok. Mukha siyang kalmado, may tiwala, tight na sa loob. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang ibong nakakulong. Handa ka na, sabi ni Ate Cruz mula sa pintuan. Isang bihirang bahagyang ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Magiging proud si Enrico. Inescortan ang dalawang security guard si Marco papunta sa lobby. Pagpasok niya sa C-Tower, nagliliwanag ang mga chandelier sa itaas. Nakita niya siya. Si Justin, napapaligiran ng mga kaalyado. Malakas na tumatawa. Umaapaw ang kayabangan. Nang makita niya si Marco, alinlangan ang kanyang ngiti. Pagkatapos ay naging isang mapanuyang ngisi. Tingnan mo nga naman kung sino ang dumating, malakas na sabi ni Justin para marinig ng lahat. Nandito ka para magsilbi ng kape, pare? Umalinaw-maw ang tawanan sa grupo. Hindi sumagot si Marco. Sinalubong niya ang tingin ni Justin, kalmado at matatag. Shareholder ako, Justin, sabi niya, malinaw at matatag ang boses. At may karapatan akong maparito. Naglakad siya diretsyo, mataas ang noo. At sa sandaling iyon, ang lalaking dating minamaliit bilang waiter sa mesa sa sulok ay pumasok sa lungga ng leon. Nagsimula na ang laban. Ang boardroom ay parang isang teatro ng kapangyarihan ng korporasyon. Isang malaking shiped na mesa ang pumupuno sa gitna, napapaligiran ng mga lalaki at babae na naka-immaculate na suit pangmukha na hinubog ng mga taon ng yaman at autoridad. Sa likod nila, umaapaw ang mga tired na hanay ng mga shareholder, analyst, at miyembro ng media. Pinangunahan ni Ate Cruz. Umupo si Marco sa harap na hanay na nakalaan para sa mga shareholder. Lamdam niya ang bigat ng daang mga mata kuriyaws. May aalinlangan kahit mapanukso. Nagsimula ang pulong sa mga tuyong ulat sa pananalapi. Mga chart, numero, graph na dumadaos-dos na parang ulan sa salamin. Nakikinig si Marco, mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Mabilis ang tibok ng puso, ngunit matatag ang tingin. Pagkatapos ay nagsalita, ang chairperson, dumako na tayo sa new business. Agad na tumayo si Justin. Ipinanganak siyang magtanghal, karismatiko, may tiwala, dumadagundong ang boses. Ang si Enterprises, simula niya, ay ang pamanan ng aking pamilya. Ang aking lolo ay isang alamat, ngunit lumipas na ang kanyang panahon.
Panahon na para sa isang bagong bata, matapang, handang pamunuan ang kumpanyang ito sa 20th century. Nagsalita siya ng may pananabik, nagpipinta ng mga engrandeng pangitain, sinisiraan ang kasalukuyang pamunuan bilang luma, at walang inspirasyon. Pagkatapos ay dumating ang kanyang huling crescendo, formal akong nananawagan para sa isang vote of no confidence sa kasalukuyang CEO, at ninonomina ko ang aking sarili, si Justin C. bilang bagong chairman of the board. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ilang miyembro ng board ang tumamo, malinaw na sumusuporta. Kontrolado ni Justin ang sitwasyon. Ang kasalukuyang CEO, si George Reyes, na may kakayahan, ngunit kulang sa showmanship, ay tumayo para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang mahinang mga salita ay pinunit ng matatalas at ensayadong mga sagot ni Justin. May iba pa bang nais magsalita bago tayo magpatuloy sa pagboto? Tanong ng chairperson, tinitingnan ang silid. Tumingin si Ate Cruz kay Marco, isang banayad na tango. Tumayo si Marco. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa silid. Sino yan? Anong ginagawa niya dito? Tumaas ang kilay ni Justin. Napangisi. Akala ko, para sa mga shareholder, ang bahaning ito, hindi para sa mga katulong. Hinarap ni Marco, ang board, ang kanyang boses, ay umalingnaw sa mikropono, nanginginig sa simula, ngunit lumalakas sa bawat salita. Shareholder po ako, sir. Ang pangalan ko po ay Marco Santos. Hindi siya tumingin kay Justin. Tiningnan niya ang mga mata ng bawat tao sa silid. Nagsalita si Ginoong si tungkol sa pamana. Nandito po ako ngayon dahil ako rin ay bahagi ng pamana ni Enrico. Hindi ang pamana ng bilyon at mga takeover, kundi ang pamana ng kanyang mga huling taon. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang kanto-kapihan, ang tahimik na matandang lalaki, sa mesa sa sulok, at ang tuwas na lagi niyang hinihiwa sa mga kuwadado dahil napansin niyang nanginginig ang mga kamay ng matanda. Sa una, tahimik ang silid, may aalinlangan. Ngunit habang nagsasalita siya, may nagbago. Ang mga executive na dating tumingin sa kanya, nang may paghamak, ay nakikinig na ngayon. Alam niyo po, sabi ni Marco, sa kanyang mga huling taon, hindi na mahalaga kay Enrico siyang pagbili ng mas maraming kumpanya. Mahalaga sa kanya ang mga tao. Inugol niya ang kanyang mga umaga sa isang maliit na kapihan. Pinapanood sila. Hindi siya naghahanap ng pinakamagaling na CEO. Naghahanap siya ng pinakatapat na puso. Huminto siya. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Justin. Sinasabi ni Justin na mayroon siyang matapang na pangitain. Unit ayon sa mga dokumentong iniwan ni Enrico Hesi, mga tala na ngayon ay nasa iingat ni Ate. Kalipikos, ano ang dinala ng pangitahing iyon? Lumapit si Ate Cruz, inilagay ang isang makapal na binder sa mesa ng chairman. Ang kopya para sa buong board. Malamig niyang sabi. Lumakas ang boses ni Marco. Isang pangitain na humantong sa pagkalugi ng 200.0 milyon piso sa isang bigong tech project. Isang pangitain na nagpilit sa kanyang lolo na bayaran ng 40.0 milyon piso na utang sa sugal. At sa wakas, isang pangitain na napakapabaya na si Enrico mismo ang nagsulat sa sarili niyang kamay. Ang aking apo ay may ambisyon ng isang hari, ngunit may paghatol ng isang hangal. Hindi ko maaring iwan ang aking imperyo kay Justin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tungkuling protektahan ito mula sa kanyang sariling mga kamay. Nagulat ang silid. Namula ang mukha ni Justin, nanginginig sa galit. Kasino,
Hindi po, kalmadong sabi ni Marco, matatag ang mga mata. Lahat po ay dokumentado. Naniniwala si Enrico na ang puso ng kumpanyang ito ay wala sa presyo ng stock nito, kundi sa dignidad at konsensya nito, isang bagay na hindi kailanman naunawaan ng kanyang apo. Humina siya, malinaw at matunog ang boses. Hindi po ako narito para agawin ng kapangyarihan. Narito po ako para parangalan ng huling pangitain ni Enrico. Umarap siya sa board. Hindi niya gusto ng bagong hari. Gusto niya ng isang tagapag-alaga. Nagtiwala siya kay George Reyes, ang taong minsan niyang tinawag na gulugod ng kumpanyang ito. Ngunit alam din niya na kailangan ng kumpanyang ito ng isang kaluluwa. Lumambot ang tono ni Marco, mainit at matatag. Kaya bilang isang shareholder, ininumungkahi ko ang isang pag-amyenda sa charter ng kumpanya na 10.0% ng taunang kita ay ilalaan para itatag ang Legacy Fund upang suportahan ang mga maliliit na negosyo at pang-scholarship sa edukasyon. Alinsunod sa hiling ni Ginoong Enrique. Uminto siya, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. At ninonomina ko po ang aking sarili, si Marco Santos, may ari ng kanto, kapihan ang tagapagmanang pili ni Enrico para pangasiwaan ang pondo na yon. Isang makapal at kuryenteng katahimikan ang bumalot. Tapos, mula sa kabilang dulo ng mesa, isang matandang lalaki, ang pinakamatagal na miyembro ng board, kaibigan ni Enrico sa loob ng 7 taon, ay itinaas ang kanyang mga kamay at nagsimulang pumalakpak. 1, 2, 3 beses. Ang tunog ay dahang kumalat, pagkatapos ay lumakas na parang alon. Tinagtagal ang buong silid, mga investor, shareholder, kahit ang ilan na sumuporta kay Justin, ay nakatayo, pumapalakpak. Walang nagsalita. Si Justin ay nakatayong tulala, ang kanyang ekspresyon ay nagkawatak, talunan. Hindi ng isang negosyante, kundi ng isang waiter na may kwentong totoo. Ang botohan na sumunod ay isang formalidad na lamang. Ang motion ni Justin ay tinanggihan ng lubusan. Ang panukala ni Marco ay naipasa ng nagkakaisa. At, sa sandaling iyon, sa gitna ng dumadagundong na palakpakan, naunawaan ni Marco Santos, tama ang pinili ng malungkot na matandang lalaki. 6 na buwan nang lumipas. Ang kanto kapihan ay nagbago. Mas maliwanag na ngayon, mas malinis, at ang kusina ay mukhang isang tunay na studio ng isang artist. Ngunit ang lumang upuang ganyo na kulay mustasa sa pamilyar na mesa, sa sulok ay nanatili. Ngayon ay nababalutan ng isang manipis na leather ng malinaw na protection na plastic. Sa itaas nito, isang maliit na tansong plake ang mainat na inilagay sa dingding. Sulok ni Enrico, kung saan ang lahat ay nakikita. Ngayon, hinahati ni Marco ang kanyang oras sa pagitan ng pagpapatakbo ng kapihan, kasama si Mang Tonyo bilang isang mahusay na bayad na manager, at si Dennis bilang isang hindi inaasahang tapat na chef leader, at sa pangangasiwa sa Legacy Fund, na tahimik na nagbabago ng mga buhay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagkaroon siya ng oras para magpinta muli. Ang kanyang mga canvas ngayon ay puno ng kulay. Sumasalamin sa balansing natagpuan niya sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng sining at trabaho, sa pagitan ng kabaitan at kapangyarihan. Isang Sabado ng umaga, si Leo, 7 na ngayon, ay nakaupo sa mesa, sa sulok, gumagawa ng homework. Tumaan si Marco. May dalang 2 tasa ng hot chocolate. Tay, tumingala si Leo mula sa kanyang sketchbook. Sa tingin mo po,
Magugustuhan ni Ginoong Enrico dito ngayon. Umupo si Marco sa tabi niya, nakatingin sa bintana, kung saan dating umuupo si Enrico tuwing umaga. "Oh, anak," malumanay niyang sabi. "Sa tingin ko, magugustuhan niya." Yumuko muli si Leo sa kanyang gawing habang binubuksan ni Marco ang dasgas na letter folder na iniwan ni Enrico. Sa loob ay isang antigong chess set at isang sulat, kamay na tala. "Turuan mo si Leo na maglaro ng chess gamit ang set na ito. Ito ang ginamit ko noon sa paglalaro kasama ang aking anak. Ngayon, kay Leo na ito. At sa pamamagitan niya, umaasa akong ang ating tunay na pamana ay magpapatuloy. Hindi sa yaman, kundi sa kabaitan." Enrico, inilagay ni Marco ang chessboard sa mesa. "Lo, gusto mo turuan kita kung paano maglaro ng chess?" Nagliwanag ang mga mata ni Leo. "Pero si Ginoong Enrico po dapat ang magtuturo sa akin." Ngumiti si Marco. "Alam ko. Pero ngayon, gusto niyang ako ang magturo sa'yo. At balang araw, ikaw naman ang magtuturo sa sarili mong anak." Sinimulan nilang ayusin ang mga piyesa. Ang mahinang pag-click ng mga kahoy ng chessmen ay umalingaw-ngaw na parang umuulit na oras. Kumalansing ang kampanilya sa tinto. Isang matandang lalaki. Payat. May pilak na buhok. Iisang naglalakad ang pumasok. Puminto siya. Tumingin sa paligid ng hindi tiyak. May isang bagay na nawawala at malungkot sa kanyang mga mata. Tumayo si Marco. Binati siya ng isang mainit na ngiti. "Magandang umaga po, sir." "Nesa po para sa isa." Pahagyang tumango ang matanda. Dinala siya ni Marco sa mesa sa sulok, ang mesa ni Enrico. "Ito po ang pinakamagandang upuan sa buong kapihan," sabi ni Marco. "Ano pong kape ang gusto ninyo?" "Para ko," bulong ng matanda. Tumango si Marco at bumaling sa counter. Habang ginagawa niya ito, nahuli niyang nanonood si Leo. "Tay," bulong ni Leo. Mukha po siyang malungkot. Yumuko si Marco. Ipinatong ang isang kamay sa balikat ng anak. "Po, anak, malungkot na siya. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating maging mabait sa kanya. Minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay isang taong handang makita sila." Taintinla tumango si Leo. "Tulad po ng pagkakita sa inyo ni Ginoong Enrico." Ngumiti si Marco. Ang boses ay halos isang bulong. "Ama ka, anak. Tulad ng pagkakita sa akin ni Ginoong Enrico." Tumayo siya, nagsalin ng kape, at dinala ito sa mesa. "Ito po ang kape ninyo, sir. Ihahanda ko na po ang almusal ninyo." Habang bumabalik si Marco sa kusina, tumasok ang sikat ng araw sa bintana, kumikinang sa tansong plake. Uminto siya, tahimik na nagsasalita sa hangin ng umaga. Isang mensahe ng pasasalamat na dala ng liwanag. "Salamat, Enrico. Hindi mo lang ako iniligtas. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng pamana. Hindi ito kung ano ang iniiwan natin sa mga tao, kundi kung ano ang iniiwan natin sa loob nila." Ang kwento ni Marco ay nagpapaalala sa atin na ang pinakadakilang pamumuhulan sa buhay ay hindi sa stocks o bonds, kundi sa mga tao. Isang maliit na gawa ng kabaitan, isang sandali ng dignidad na ibinigay sa isang taong pakiramdam ay hindi nakikita, ay maaaring umabot ng mas malayo kaysa sa ating inaakala. Si Enrico ay minsang nagkaroon ng lahat yaman, kapangyarihan,
katanyagan. Ngunit iniwan niya ang mundong ito na nananabik sa isang bagay na hindi mabibili ng pera. Tunay na koneksyon. At natagpuan niya ito sa isang hamak na katihan sa pamamagitan ng mga kamay ng isang lalaking pinili ang kabaitan kaysa sa kapaitan. Hindi lang isang yaman ang minana ni Marco. Minana niya ang isang responsibilidad na patunayan na ang tunay na yaman ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon tayo, kundi kung paano natin ito ginagamit. Ang kanyang kwento ay nagtatanong sa atin, sino ang mga tahimik na Enrico sa iyong buhay? At mayroon ka bang biyaya na makilala sila? Kung naantig ka sa kwentong ito ng hindi inaasahang kabaitan at ang kapangyarihan ng empatya, maglaan ng sandali para laki at share ito para marinig din ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming taos, pusong totoong kwento bawat linggo. Dahil minsan, isang maliit na gawa ng kabaitan ay kayang baguhin ang isang buong buhay, hindi lamang para sa tumatanggap, kundi para rin sa nagbibigay.